Hello, hello, Aquarius Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong July Pera and Career Reading. Ano po naghihintay sa inyo pagdating sa trabaho, negosyo, project, kaching-kaching? Alamin natin. But first, mga Aquarius, ihanda mo na yung isang tanong ha, para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron ka pong pamalakasang one question, hawakan nyo po yan at sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, guide us for today. Inhale and exhale. Your cards for the month. Ooh, big changes. Congratulations. Wow, may bago. Nako, mamaya pag-usapan natin yan. Siya nga pala mga Aquarius, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Sa mga new subscribers po, hello, hello. Welcome po sa ating channel. And please, tulungan niyo po ako. Do not skip your ads. Okay? At the bottom of your reading, meron kang the Three of Cups. Beautiful, beautiful, beautiful. Ito yung panahon na talagang mag-celebrate ka. Parang you need to gather your friends, you need to gather your family dahil nangyari na parang wala kang pagsidlan ng saya. Na parang yes, nangyari na. Yes, natupad na. Yes, nakuha ko na. Narinig ko may announcement. Narinig mo na yung resulta. Narinig mo na yung konfirmasyon. Kaya pare-pareho kayo nagsasaya kasi pare-pareho nyo yung hinintay at pinagdasal. So congratulations. May pag-ani, may good harvest, may good result, at meron kang rason para mag-celebrate this July. Congratulations. In your core energy, meron kang the Tower card. Yes, kaya ka mag-celebrate dahil nagbabago na. Kung nahihirapan ka sa buhay mo ngayon dahil sa pera, asahan yung pagbabago. Maaaring may magbayad, may magpautang, or mananalo ka about something, or meron kang magandang development pagdating sa career mo. Malay mo, bigla kang matanggap sa isang magandang trabaho, o bigla kang ma-promote, or biglang tumaas yung sweldo mo. May changes May changes sa buhay. Kaya, hindi to masama dahil i-celebrate mo siya. So, this is really a big and happy change para sa'yo. Kung ano man tong pagbabagong to, yakapin mong mabuting, magpasalamat ka dahil ginagalaw na ni God yung baso para sa'yo. Nang sa ganon, umunlad ka na, makaandar ka na, at malasap mo na yung big changes sa life mo now. Okay? Tower card, meron kang the Wheel of Fortune. Yes. Sabi ko nga, pagbabago ng buhay, pagbabago ng kapalaran, yun ang essence ni Wheel of Fortune. Sabi niya, kung nasa baba ka ngayon, iikot ka na paakyat. Ikaw naman ang panalo. Ikaw naman ang tatawa. Ikaw naman ang sasaya. Ikaw naman ang magpapaparty. Ikaw naman ang manlilibre dahil may magandang pagbabago sa'yo. Congratulations. Maaring naaprobahan na yung loan, naaprobahan na yung visa, naaprobahan na yung retirement plan mo, kaya ready ka na for the changes in your life, no? Kung ano man yan, congrats, congrats, congrats. It will be a great, great month para sa'yo hanggang sa dulo ng taon na ito. Congratulations, okay? So, mga Aquarius, ano ba yung mga pera and career wish mo? I-wish mo na yan ngayon, idasal na natin, i-manifest na natin, isulat mo sa baba. Nako, marami na nag-comment sa akin na natupad nung nagsulat sila sa aking comment section. So, do it too. It will be great for you. Matutupad din yan para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Four of Cups. Nako, mag-move on ka na te. Huwag mo nang iyakan pa yung mga bagay na natapos, yung mga bagay na nawala sa'yo, yung mga bagay na talagang nadurog o nalusaw or nauwi sa wala. Ganon talaga, yun ang buhay. Sabi dito, kaya tinanggal sa'yo yan, kaya inalis sa'yo yan, dahil hindi talaga yan para sa'yo. Either mahihirapan ka lang doon, baka umiyak ka lang doon, baka masaktan ka lang doon. Kumbaga, nire-redirect ni God yung buhay mo sa lugar or sa estado kung saan doon safer, ligtas, mas masagana,
at mas okay ka. So yun na lang isipin mo, God is redirecting me on something better. Okay? And here, garantiyang garantiya, may darating na bago. Bagong opportunity, bagong source of pera, bagong chance na medyo nung una ini-ignore-ignore mo, parang ayaw mo pang tanggapin, parang sabi mo, hindi naman yan ang gusto ko eh, hindi yan ang pangarap ko, hindi yan ang inaabot ko eh, hindi yan ang target ko. Pero what if yaan yung pinakamalaking blessing na gusto ni God na yakapin mo? So, tama na yung pagtingin sa mga mali. Tama na yung pagtingin sa mga hindi para sa'yo. Kahit balik-balikan mo pa yun, kung talagang nakasara na, hindi yun ang for you eh. May bago. Yun ang kunin mo. Yun ang yakapin mo. At dyan ka talaga tunay na magbabago ang kapalaran at iikot ang iyong swerte. Okay? Four of Cups, the Six of Swords. Yes. Both cards are telling you, move on na. Punta tayo sa bagong bagay. Yung bagong bagay hindi mahirap. Yung bagong bagay hindi nakakapagod. Yung bagong bagay hindi toxic. Yung bagong bagay mararamdaman mo agad na umaasenso ka or umaangat ka. Hindi ka tulad sa mga dati. Yung dati kahit hindi ka na matulog 24 hours pero wala pa din. Kahit pagpuyatan, kahit pagsumikapan mo, kahit masipag ka, wala eh. Pero dito sa bago, hindi mo kailangan magpagod, hindi mo kailangang magmakaawa or maging desperado. Pero dito masagana, maganda, payapa at saka mas okay. Okay, so now, open yourself with new things and then move forward. Okay? Importante yan. So, mga Aquarius, question time tayo. Ano yung mga childhood dream job mo? Akala mo nung bata ka na yun ang gustong-gusto mong career versus ano yung career mo ngayon? Magkaiba ba? Malayong-malayo ba? Halimbawa, nung bata ka, ang pangarap mo maging chef, pero ngayon ikaw ay driver ng isang company or meron kang Grab na pinapaupahan, mga ganyan. So, what are the difference from childhood dream sa job mo talaga now? Comment down below. In the area of what you need, you have the Justice card. Si Justice dito, sabi niya, panahon to for you para timbangin yung mga aspeto sa life mo. Pagkatapos mong makuha itong bagong bagay, kailangan matalino ka ngayon sa bawat hakbang. Marami nang nasayang noon, marami ng mga kasawiang palad noon, mga bokya or mga heartbreaking events pagdating sa pera and career. Pero sabi dito, ngayon natuto ka na. Kung meron ka mang pipirmahan na bagong kontrata, papasukin na bagong trabaho or project or negosyo, kailangan talaga pinaghahandaan ito. Natuto ka na sa mga experiences mo from the past para alam mo yung totoo. Halimbawa, dahil doon nalugi ako, hindi na ako uulit na kunin siya. O kaya nagkamali ako sa papeles na to. Ngayon, nasusubok ako ng bago, hindi ko na uulitin yung pagpasa ng ganitong papeles. Nabokya ako sa gantong interview. Siguraduhin ko na next time, pag na-interview ako ulit, hindi ko na uulitin yung nangyari doon. So, dahil alam mo yung buong katotohanan, alam mo na kung anong dapat mong ihakbang. Alam mo na kung anong dapat mong aksyon. Nagets mo na eh. Kung ano yung green flag sa red flag. Sa green flag lagi tayo kakapit. At yung mga red flag, paalala lang yun para tayo'y makakilos ng tama. Okay? Kita ko dito parang bagong kontrata, bagong pupuntahan na trabaho, or naghahanap ka ba ng mga permits? Kailangan kompletuhin daw yan. Nakita ko rin dito kung kailangan dumaan sa mga papeles na papapirmahan. Siguraduhin na okay yung documents, binabasa mo mabuti, at kinokompleto mo ng tama. Okay? Importante yan for you. Justice, the Eight of Swords. For a very long time, feeling mo nakatali ka. Feeling mo wala akong magawa, hindi ako makaalis dito, tinatali ako ng kontrata ko dito, or ayaw kong paalisin ni boss, in-offeran niya ako ng mas malaking counter offer para daw hindi ako umalis, pero feeling mo hindi na ako masaya, I want something new, no? So nakatali ka, feeling mo.
Pero sabi dito, meron kang magagawa eh. Meron kang choice, meron kang option, meron kang solusyon. So kapitan mo yung mga katotohanan sa buhay mo. Huwag ka kaagad mag-jump into conclusions without balancing your options. Minsan, nadadala ka lang sa, ay okay na yan kasi safe. Ay okay na to kasi feeling ko hindi na ako dapat mag-effort pa. Parang ganyan. Nag-play safe ka. Pero in reality, kaka-play safe mo, nakatali ka lang dyan. Hindi ka makahakbang. Sa panahon na, para ibangon ang sarili, magtiwala sa sarili na kaya ko, magagawa ko. Ito ang reality ko, ito ang gusto ko, ito ang pupuntahan ko. Okay? So palayain ang sarili mo sa mga maling judgment, maling iniisip, maling paghusga. Meron kang paraan, meron kang solusyon, meron kang magagawa. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Queen of Cups. Ngayon, parang sa pagbabago ng buhay mo, you are now protecting the things na alam mong para sa'yo. Sabi mo, dahil nagbago na ang lahat, nawawala na yung mga dapat mawala, umaangat na ako, aalagaan ko to. Example, ikaw ay bigla-bigla natanggap sa isang trabaho sa Maynila. So iiwanan mo na halimbawa itong lumang buhay mo na paikot-ikot lang, paulit-ulit lang. Of course, things are changing. Your expenses, yung titirahan mo, yung mga taong pakikisamahan mo, yung mga paggalaw sa trabaho mo. So sabi mo kahit magulo to, kahit nag-iiba, alam ko nababaguhin nito yung kapalaran ko, kaya yayakapin ko. Aalagaan ko. No? Hindi ko hahayaan na mapunta to sa iba. I will make sure na nandito ako, nakafocus ako sa goal ko, mamahalin ko to, ibibigay ko yung buong puso ko para mahalin din ako nito pabalik. Okay? Maganda yan for you. Queen of Cups, meron kang the Emperor card. Sabi dito, bukod sa passion, bukod sa love, bukod sa pagkikare sa kanya, kailangan matapang ka rin. Matapang na akuin yung responsibilidad. Matapang na sabihin na kontrolado ko ang buhay ko, akin to, aakuin ko tong bagong binibigay sa akin, and I will be responsible. Kailangan dito, Aquarius, disiplinado ka. Kapag kailangan ka doon ng 7 a.m., nandoon ka ng 7 a.m. Pag kailangan tutukan to ng gabi, tutukan mo to ng gabi. Hindi mo hahayaan na walang mag-asikaso nito. Ikaw yung punong abala, ikaw yung hands-on dyan to make sure natutubo siya at magpapabago sa buhay mo at ng destiny mo. Example, dumating yung magandang balita na approve na yung visa. So ikaw, lahat ng dapat baguhin sa life mo ngayon, babaguhin mo na para panindigan itong blessing na dumating. Parang ganyan. Okay? Importante yan for you, isa-isip mo ngayon. In the area of your near future, meron kang the 10 of Wands. Sa near future, ang tabayanan mo 10 days, 10 weeks, or 10 months after watching this video, ending na nung changes. Tapos na. Lahat ng pag-a-adjust, lahat ng mga bagong binubuting-ting, lahat ng mga responsibilidad na sabay-sabay mong inaako, it will end soon. Either you will hear a good news, either promotion, or magandang bayad, or makalipat ka na, or gagaan na paunti-unti yung mahirap na project or mahirap na ginagawa mo, unti-unti mo mararamdaman na wow, yung hard work ko, yung effort ko, yung pagod ko, yung puyat ko, ayan, may reward. May magandang ending. Talagang satisfying yung outcome nito. So congratulations. Patunayan mo ngayon, Aquarius, na willing ka to give your work, to give your dedication, willing kang pagpuyatan yan, willing kang pag-effortan yan. Dahil kapag nakita ni God, ni universe, na mga tao sa paligid mo na seryosong-seryoso ka sa bagay na to, talagang tatrabahuhin mo, aanihin mo yung magandang bunga. Congratulations. Okay? 10 of Wands, the Star card. Uy, ikaw to, Aquarius. Pag lumalabas ka sa iyong sariling reading, ibig sabihin, napaka-powerful mo. Asahan, 10 days, 10 weeks, or 10 months, yung sinusungkit mo na dream na napakahirap gawin, masusungkit mo na. You will hear the good news and you will just sit down and pray and thank God na parang, God, thank you.
Nahirapan man ako, kumayod man ako, pero naabot ko. Congratulations. Okay? Napakaganda. Pagtupad ng pangarap soon. Congrats. Manlibre ka naman at huwag kalimutang magdasal para pasalamatan si God na binabago na niya ang life mo para makaangat ka na at maabot mo yung gusto mo. Congrats po. In your challenge, meron kang the Two of Cups. Sabi dito, ang challenge mo this time ay pakikipag-usap ng tama. Your communication skills ay medyo poor ngayong July. Ibig sabihin, baka mamaya meron kang ma-misinterpret or magkamali ka ng sasabihin. Kung halimbawa, partner mo to, asawa mo, meron kayong pinag-uusapan about negosyo o baka business partner, meron kayong mga hindi pagkakaunawaan sa paghawak ng responsibility or pera, kaya kailangan open ka for communication. Okay? Ganon din halimbawa kung meron kang kontrata, negotiation, agreement, kailangan sabihin mo na kung ano yung gusto mo para makuha mo pabalik yung inaasahan mo sa kanya. Kasi kung hindi ka nagkasalita, baka clueless siya. Clueless siya sa balak mong mangyari. Kaya kailangan open, clear communication para makuha mo yung gusto mo. Kung ito man po ay pagbebenta ng something sa isang kliyente, kailangan talaga bukas ka. Talagang alam mo yung pinapasok mo, alam mo yung gusto mo para walang misinterpretation, miscommunication, walang maling akala. Okay? Two of Cups, meron kang the Empress card. Especially daw sa mga binibuild mo. No? Kung ano naman tong kine-create mo, binibuild mo, para walang antala, para walang delay, para hindi mapurnada, makipag-usap ka ng maayos. Example, pinapaayos mo yung gate ninyo. Kausapin ng maayos yung foreman or yung construction worker para makreate ng tama yan. Halimbawa din, sa yung mga projects, makipag-usap ka ng maayos sa kliyente para hindi siya magulat na, ay, hindi naman yan yung pinapagawa ko eh. So, kailangan klaruhin muna ang lahat bago mo gawin para walang purnada. Ganon din sa kontrata. Kung meron kang kine-create na trabaho or commission-based or serbisyo, no? Kailangan malinaw ang usapan, malinaw ang hatian, malinaw ang deadline, malinaw ang pirma para nang sa ganon walang antala dito. Okay? Importante yan. In your fortune, meron kang navigating by the stars, follow your bliss. Sundin mo ang puso mo. Sundin mo ang kaligayahan mo. Sundin mo ang magpapatibok sa'yo. Kung ano yung promising na parang, uy, promising sa akin yun ah. Follow your bliss. Okay? In your fortune, meron kang the Temperance card. Sabi dito, Aquarius, na sa hinaba-haba-haba ng pagod mo, sa hinaba-haba ng iyong pagtitiis, pasensya, ng iyong mahabang-mahabang pagdaan sa proseso, aanihin mo talaga ngayon yung magandang outcome. Kumbaga, ending na to ng hardship. Ending na to ng tinatrabaho mo. Nagawa mo, nalagpasan mo, nakompleto mo. So, congratulations. Within this month, itong July, maririnig mo yung magandang balita sa mga pinaghihirapan. Halimbawa, matagal ka nagproseso nung visa, matagal ka nagproseso nung loan, nung retirement money, ng iyong lump sum, ng nakabinbin na bayad, o ng isang negotiation, lahat yan tinrabaho mo. Lahat yan pinagsumikapan mo. Kaya asahan ngayon yung pagbabago na wow, things are going in my favor. Na yung dating mahirap, dumadali. Yung dating mabagal, bumibilis. At yung dating ang tagal-tagal, ngayon darating na. Congratulations. I-claim mo na to. The good result is coming. At hindi yan basta-basta swerte ha. Yaan ay pinaghirapan mo. So congratulations. Temperance card, the Five of Wands. Lahat ng sinuong mong laban, lahat ng pinagpasensyahan mo, lahat ng mga tiniis mo sa magulong lugar na to o sa magulong trajectory na to or daan na to, lahat yon kinaya mo. Nagpasensya ka, nakipagkompromiso ka, lahat tiniis. At heto, congratulations, aanihin mo na yung magandang resulta sa mga pinaglaban. Congratulations, okay? Manlibre ka naman, magpakain ka today dahil ito'y dapat mong i-share sa mga tao sa paligid. Okay?
In your divine messages, meron kang a personal issue reaches resolution. Meron ka pong pagtatapos, ending ng mga masakit, disappointing things, makakalarga ka na sa tulong ng bagong bagay. Congratulations po. In your divine messages, meron kang the Five of Wands. 5-5 ay talagang change, pagbabago, no? Hence, the Tower card. Asahan mo yung pagbabago sa life mo this month, no? Kung yung dating magulo, dating gitgitan, dating kompetisyon, ngayon ikaw ang panalo, ikaw ang namayani, ikaw ang natanggap, ikaw ang bukod tangi, 'di ba? So congrats, congrats, congrats. Lahat ng effort mo dito, lahat ng iniyak mo, lahat ng pagkagalit mo, sabi mo hindi ako bibitaw, lalaban ako, ayan, nagbagong kapalaran, ikaw ang magwawagi, ikaw ang talagang kinatigan ni universe. Okay? Congratulations. Five of Wands, the Three of Swords. Yes. Nako, sabi dito, wag mo nang indahin yun. Lahat ng mga iniyak mo, lahat ng pain, lahat ng suffering, kung ikaw man ay binulyawan ng dati mong boss or pinahiya nito or nasaktan ka dito, hayaan mo na. Let go mo na. Lahat naman ng pinagdaanan mo may rason, di ba? Lahat naman ng sakit or pain or hardship, may dahilan yun. Maaring sabi ni God, naku, wag ka na dyan. Lalo ka lang masasaktan, lalo ka lang mahihirapan. Kaya inaalis ka niya sa isang maling bagay at binibigay sa iyo yung bagong opportunity na doon ka dapat talagang mag-excel, magtagumpay, lumaban, at wag mo hayaan na yung nakaraan mo ay makasira sa iyo ngayon. Yung mga past heartbreak, past mistakes, or past mong trauma or disappointment, dapat hindi yan makapigil sa iyo ngayon. Kung talagang natuto ka dyan sa mga nakaraan na yan, magagawa mo ng tama itong bagong bagay. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have spear, heartache over what you no longer have. Yes, talagang masakit, nagbabago ang lahat, pero sabi mo, ito na yung chance ko for something new. Kapag may inaalis si God, ibig sabihin may darating na bago. Much better, much wiser, much bigger. Okay? You also have Beetle, good fortune. Nako, kapag makakita ka ng salagubang soon, ito yung sign mo na meron kang magandang swerte na dadapo sa'yo this time. Congrats po. You also have ladder climbing towards success. Sabi ko nga sa inyo, nagbabago na ang lahat dahil umaakyat ka na patungo sa kagandahan ng buhay. Okay? You also have apple, temptations will test you. Sabi dito, umiwas ka sa mga temptasyon, sa mga distraction. Kailangan eyes on the prize, eyes on the target tayo. Okay? Ang outcome ni Aquarius for July pera and career, meron kang the Four of Swords. Naku, meron kang 4-4 here. Sabi niya, huwag ka mag-alala. You are protected, you are guided, you are cherished. Hindi ka dapat matakot sa mga pagbabago dahil okay ka. Hindi ka mapapahamak sa bagay na yan. Okay? So just relax. Gawin mo lang yung tawag ni God sa'yo. Sabi niya, okay God, kung talagang para sa akin yan, I will just relax. Hindi ko papwersahin, hindi ko pipilitin, hahayaan ko lang maganap, hahayaan ko lang umagos. Aagos lang ako sa tubig, sasabay lang ako, hindi ko na pipilitin. Kung para sa akin talaga to, para sa akin to. Naramdaman ko na your prayers are being answered. Panahon din talaga to para mag-relax, mag-chill dahil okay din ang lahat. Four of Swords, the Sun card. Yes. Talagang Sun card is all about happy news, happy result, happy life, freedom. No, talagang malaya ka, makakapagpahinga ka na. Ramdam ko dito na kung ano man tong bagong darating, kung ano man tong bagong i-celebrate mo, payapa ka na parang, hay salamat, dumating din. Hay salamat, okay na. Relax na ako. Wala na akong takot, wala na akong duda, wala na akong alinlangan, okay na ang lahat. And you're gonna enjoy the good news now. Congratulations, okay? Pinapayuhan ka rin to go out, enjoy the sun, relax, and namnamin yung mga magagandang pagbabago para sa'yo. Okay? Congratulations. Aquarius, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo na yung one question mo. Okay? Inhale. And exhale the answer to your question. Ace of Swords, the Two of Wands, and the Ace of Wands. So, wow. 1-1. Ace of Swords saka Ace of Wands. New direction, new door, a new opportunity.
At the background, you have the world card. Sabi dito, i-close mo na yung past chapter mo, isara mo na yan. Ikompletuhin mo na yan, i-let go mo na yan para makapasok ka na sa next level ng life mo. Panahon na to for you Aquarius to come out of your shell. Okay? Wala nang hiya-hiya, wala nang takot-takot. Isara na yung dati para masimulan mo na yung bago. Some of you baka mag-travel, baka lumipat ng ibang lugar, lumipat ng ibang bansa, lumipat ng ibang trabaho. May changes para sa'yo. Yakapin mo to. Malawak ang mundo, huwag kang magpahakulong sa limitado mong space. And chase the world. Ace of Wands, meron kang idea, meron kang plano na parang, uy, try ko kaya yun, uy, punta kaya ako dun, uy, subukan ko kaya yan. Be confident in your plan. Panahon to para kumawala ka sa comfort zone mo. Tingnan mo siya. Nandoon siya sa loob ng isang kwarto, nakatanaw siya sa labas, kitang-kita na niya kung ano yung pwede niyang gawin, kung ano yung pwede niyang abutin, pero takot siyang lumabas. So, ganun ka dapat na, sige, gusto ko yun, sige, try ko yun. Pagplanuhin mo ngayon ng malinaw na malinaw kung ano tong journey na ito, kung ano tong balak mong gawin. And be brave. Be brave and be still. Panahon to para maging maliwanag sa'yo yung plano. No? Maliwanag na maliwanag sa'yo yung plano, yung aksyon, yung purpose. Bakit ba balak kong lumabas? Bakit ba balak kong tumahak ng bago? Para saan? Para kanino? Pag malinaw yan, parang fuel yan sa'yo na magpapalakas ang loob mo para to pa rin yung plano for something new. And this one is really a new life. No? New life, new beginning. Out with the old, in with the new. Maaring promotion to, new job, new career, new sideline na talagang magpapabago ng chapter ng life mo. So go on. Wag nang matakot. Come out of your shell. Plan this clearly. And be confident na ito lang yan para sa'yo. This is something big. Okay? If you're waiting for a yes or no, the answer is yes, 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 yes. Bagong lugar, bagong adventure, bagong pintuan, conquer the world. Kayang-kaya mo yan. Okay? So Aquarius, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang yung July pera and career. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you Aquarius for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.